Habang nagbabayad ako sa paborito kong grocery, mahigpit kong hawak ang aking lumang bag na gawa sa tela. Sa labas ng bintana, isang blizzard ang bumabalot sa mga lansangan. Napakakapal ng niyebe ngayong Disyembre. Sa edad na 58, hindi mo na hinahabol ang mga diskwento sa iba't ibang tindahan, kundi sa mga lugar na malapit sa bahay, kung saan kilala ka na ng mga cashier. Sa harapan ko, sa mismong counter, isang matandang babae na nakabaluktot ang likod, nakabalot sa isang kupas na saro, ay nagkakalkal. Binibilang niya ang mga barya mula sa punit na wallet patungo sa counter, nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa conveyor belt, tanging ang pinakasimpleng mga bilihin, isang tinapay, isang kahon ng gatas, 3 patatas, at isang maliit na sibuyas. "Ma'am, kulang pa po kayo," sabi ng batang cashier na nagngangalang Leticia, pagod ang kanyang mga mata. "Mga 1 piso pa po ang kulang." "Paano nangyari yon, anak?" Mahinang sabi ng matandang babae, nalilito habang muling binibilang ang mga barya. "Nasa bahay na ako nagbilang, masusi kong binilang lahat." Sa likuran ko, may bumuntong hininga ng may pagkayamot. Mahaba na ang pila at lahat ay nais ng umuwi para makaiwas sa masamang panahon. Tinitingnan ko ang mumunting tindig ng matandang babae, ang kanyang mga kamay na namumula sa lamig at ang kanyang abot-kayang mga bilihin at may isang bagay na bumangon sa loob ko. Ilang beses ko nang nilagpasan ang pagdurusa ng iba, nagkunwaring hindi nakikita. Ilang beses akong tumalikod para hindi makita ang pangangailangan ng iba. Ngunit ngayon, may nagtulak sa akin na lumapit. "Leticia, isama mo na lang sa bill ko," sabi ko. Inaabot ang 20 peso bill sa ibabaw ng balikat ng matandang babae. Ako na ang magbabayad para sa kanya. "Naku, anak, hindi na kailangan," nahihiyang sabi ng matandang babae, lumingon. "May iiwan na lang ako." "Okay lang po, ma'am." Ngumiti ako ng may kabaitan. "Konti lang naman po, hindi naman malaki." Inangat ng matandang babae ang kanyang mga mata para tingnan ako at hindi ko napigilang mamangha sa kanyang kakaiba, malalim na tingin. Hindi matanda ang kanyang mga mata. Malinaw, malalim, tila binabasa ako, diretsyong tumatagos sa aking kaluluwa. Siya ay maliit at mahina, ang kanyang mukha ay puno ng kulubot, ngunit sa kanyang mga mata ay mayroong kakaibang lakas, isang sinaunang karunungan. "Salamat, anak," sabi ng matandang babae. Inilalagay ang kanyang mga pinamili sa kupas na bag na may checkered pattern. Nanginginig ang kanyang tinig sa pasasalamat. "Hindi makakalimutan ang iyong kabutihan. Babalik ito sa iyo." Nagkibit balikat ako, binayaran ang aking mga pinamili. Manok para sa nilaga, mga gulay, tinapay, ilang lata ng dilatang pagkain. Aalis si Roberto ngayong gabi para sa isang biyahe, marahil 1 linggo o baka 10 araw. Kailangan kong lutuan siya ng dadalhin at maghanda din ng mga rasyon para sa sarili ko habang wala siya. 32 taon na kaming kasal at sa lahat ng panahong iyon, pinapadala ko siya sa mga biyahe, hinihintay ang kanyang pagbabalik, nagluluto, naglalaba, naglilinis. Ang buhay ay dumadaan sa isang pamilyar, paulit-ulit, at predictable na daloy. Kinuha ko ang bag ng aking mga pinamili, handang umalis, nang maramdaman ko ang isang kamay na humahawak sa manggas ng aking lumang jacket. Ang matandang babae ay nakatayo sa tabi ko. Ang kanyang payat na mga daliri ay humahawak sa aking damit na may ganoong kalakas na haplos na hindi ko agad maalis ang aking kamay. "Makinig ka sa akin ng mabuti, anak," bulong niya. Yumuko ng napakalapit hanggang sa maramdaman ko ang kanyang hininga. Amoy naphthalene, tuyong damo at isang mahinang, sinaunang pabango ang matandang babae. "Kapag umalis ang iyong asawa ngayong gabi, huwag mong gagalawin ang niyebe sa bakuran. Narinig mo ba ako? Ano man ang sabihin niya, huwag mong susuklayin ang niyebe hanggang bukas ng umaga. Hayaan mong manatiling tahimik ang puting niyebe." "Ano?" Kumurap ako sa pagkalito. Sinusubukang unawain ang mga kakaibang salita. "Anong niyebe? Huwag hawakan ang niyebe hanggang bukas ng umaga." Inulit ng matandang babae ng mabagal, malinaw, na parang inilalatay ang bawat salita sa aking isipan. Mas humigpit pa ang hawak ng kanyang mga daliri sa aking manggas, halos masakit na. "Mangako ka sa akin, ito ay napakahalaga.
Nakasalalay dito ang iyong buhay. Maniwala ka sa isang matandang babae. Oo, oo, sige. Napilitan akong sumang-ayon. Inalis ang aking kamay at hindi sinasadyang umatras ng isang hakbang. Kumakabog ang aking puso sa pagkabalisa. Nakakaramdam ako ng hindi mapakali sa kanyang malalim, halos hipnotikong tingin. Hindi ako susuklay ng nyebe, nangako ako. Sa wakas ay binitawan ako ng matandang babae, dahan-dahang tumango, tila nasisiyahan sa aking pangako, at mabilis, nakakagulat na maliksi para sa kanyang edad, ay lumabas sa tindahan, nawala sa umiikot na nyebe sa labas ng salamin na pinto. Sinundan ko siya ng tingin, pagkatapos ay umiling, tinatanggal ang kakaibang pakiramdam. Mahirap talaga siguro ang matandang babaeng iyon. Nahahabag ako sa mga matatanda, nag-iisa, mahihirap, na namumuhay sa kanilang sariling mga pantasya at pamahiin. Marahil dahil sa pangangailangan at kalungkutan. Nasisira ang isip at nagsasalita siya ng mga walang saysay na bagay tungkol sa niyebe at sa kanyang asawa. Sa labas, agad akong napaligiran ng bugso ng niyebe. Ang malamig na mga butil ng niyebe ay dumadapo sa aking mukha. Nanlamig ako, mas hinigpitan ang pagkakabalot sa aking kupas na saro at mabilis na naglakad patungo sa hintayan ng bus, kung saan nagtitipo ng isang grupo ng nanginginig na mga tao. Nakilala ni Roberto at ako ang pamumuhay sa labas ng lungsod, sa isang tahimik na pamayanan, kung saan nakatayo ang mga bahay sa malalaking lote. Ang bahay ay pagmamay-ari ng aking mga magulang, isang luma, matatag na gusali na may makakapal na dingding na itinayo noong dekada 70. Matagal ko nang inalagaan ito. Inayos ko ang dating inalisan ng laman na hardin, itinanim ang mga puno ng mansanas na ngayon ay namumunga tuwing tag-init at inalagaan ang mga kumpol ng mga bulaklak, mga rosas malapit sa balkonahe at mga gisantes sa gilid ng daanan. 32 taon na kaming kasal. At sa halos lahat ng panahong iyon, halos 30 taon, nanirahan kami sa bahay na ito na aking tahanan. Ang bus ay masikip, puno at amoy basa na lana. Sinubukan kong sumingit sa bintana, isandal ang aking noo sa malamig na salamin at naalaala muli ang mga salita ng kakaibang matandang babae. Huwag hawakan ang niyebe. Anong uri ng kabaliwan niyon? Sa totoo lang, kaninang umaga lamang, habang nagmamadali akong kumain ng almusal bago umalis, si Roberto ay nagrereklamo na kailangang linisin ang daanan, na mataas na ang mga tambak ng niyebe, at ang daanan ay ganap na natabunan ng niyebe. Inutusan niya akong asikasuhin ito sa gabi para malinis ang daanan. Kung hindi, hindi siya makakabalik ng sasakyan. At narito, ang isang baliw na matandang babae ay bumubulong ng mga kakaibang bagay tungkol sa niyebe. Isang walang kwentang pagkakataon. Walang higit pa. Nasalubong ako ng bahay ng madilim, walang laman, at malamig na mga bintana. Maagang umalis si Roberto patungo sa istasyon ng bus para ihanda ang truck para sa biyahe at hindi pa niya nabuksan ang heater. Pumasok ako, iwinasiwas ang niyebe mula sa aking mga bota, papunta sa basahan, tinanggal ang basang-basa kong jacket, naglakad sa malamig na sahig, patungo sa kusina. Binuksan ang heater, inilagay ang takure, sakalan binuksan ang mga pinamili at maingat na inilagay ang bawat isa sa tamang pwesto. Mga gulay sa pantry, manok sa ref, tinapay sa kahon. Bawat kilos ay pamilyar, ginagawa sa loob ng maraming taon. Unti-unting uminit ang bahay. Bumubulwak ang mga poste ng dingding habang tumataas ang temperatura at nagsimulang umugong ang takure. Inaasahan na darating si Roberto mga bandang 6:00 ng gabi para kunin ang kanyang mga gamit at pagkain para sa biyahe. Nagsimula akong magluto tulad ng dati. Nilinis at hiniwa ko ang manok, inilagay sa kaldero para sa malinamnam na sabaw, hininiwa ang mga gulay para sa salad na gustong dalhin ni Roberto, at kinuha ang nilagang karne mula sa freezer na inihanda ko 1 linggo na ang nakakaraan, lalo na para sa kanyang biyahe. Mas gusto niya ang lutong bahay kaysa sa mga kainan sa tabi ng kalsada. Sinabi niya na wala doon kundi kemikal at alikabok. Eksaktong 6:00, bumagsak ang pintuan sa harap at pumasok ang lamig sa bahay kasama ni Roberto. Pumasok siya ng mabigat,
Inalog ang niebe mula sa kanyang jacket papunta mismo sa sahig, hindi ininda ang mga tubig. Matangkad, malapad ang balikat, na may matigas na mukha at malamig na kulay abo na mga mata. 59 taong gulang, ngunit mukha siyang matatag at malakas sa kabila ng 25 taon sa manibela ng 18-wheeler. 20 taon sa daan, libu-libong milya sa buong bansa. Handa na ba ang lahat? Tanong niya bilang pagbati, hindi man lang tumingin sa kanyang asawa, diretso sa kusina. Oo, Roberto, nag-iimpake na ako. Inilabas ko na ang mga inihanda kong lalagyan at sinimulan kong ayusin ang pinalamig na sabaw, nilagang karne, salad at mais na tinapay. Umupo si Roberto sa mesa mabigat na nagsalin ng tsaa para sa sarili mula sa lumang ceramic pot, nagdagdag ng 3 kutsarang asukal at tahimik na nakatingin sa screen ng telepono, nagtatype ng mabilis, hindi man lang tumitingin sa akin. Palihim ko siyang tiningnan ang kanyang kilos na alam ko hanggang sa pinakamaliit na detalye. Kailan ito nagsimula? Ang distansyang ito, ang nagyayalong pader sa pagitan namin? 1 taon na ang nakalipas, 2, marahil 5 taon o 10 taon. Bago niyan, sa mga unang taon, bumabalik siya mula sa pagod na mga biyahe, ngunit masaya. Niyayakap ako sa pintuan. Ikinukuwento sa akin ang tungkol sa daan, tungkol sa mga taong nakilala niya, nagbibiruan at tumatawa. At ngayon ay katahimikan na lamang, pagkainis na lamang sa bawat kilos, sa bawat tingin, na parang hindi ako asawa, kundi isang nakakainis na katulong. Linisin ang niyebe sa gabi kapag madilim na, sabi ni Roberto, hindi tumitingin sa telepono. Ang daanan ng bahay ay ganap na natabunan ng niyebe. Marahil bukas ay mas mataas pa ang tambak. Roberto, halos gabi na. Malala ang blizzard. Nagsimula ako. Ngunit pinutol ko ang sarili ko nang makita ko siyang tumingin sa akin ng malamig. Sinabi kong ngayong gabi, pinutol niya ako. Hindi ka na bata. Kaya mo yan sa loob ng kalahating oras. Wala akong oras. Maaga pa bukas ang simula ng biyahe. Mahalaga ang kargamento. Nagkibit balikat ako, patuloy na tahimik na nag-iimpake ng mga kahon sa malaking travel bag. Ang mga salita ng matandang babae ay muling pumasok sa aking isipan. Kapag umalis ang iyong asawa ngayong gabi, huwag hawakan ang niyebe. Isang kakaibang pagkakataon na hindi ka panipaniwala, bagaman, sa huli, anong uri ng pagkakataon? Taglamig pa rin naman. Kailangan mong magsuklay ng niyebe linggo-linggo o mas madalas pa sa ganitong panahon. Kailan ka eksaktong aalis? Mahina kong tanong. Mga 1 oras pa. Ang kargamento ay nakaimpake at selyado na. Ang mga papeles ay handa na at pirmado na. Uminom si Roberto ng kanyang malamig na tsaa sa isang lagok at mabigat na tumayo. Maliligo na ako, kukunin ang aking gamit at aalis. Umakyat siya sa hagdan, papunta sa silid tulugan. Naiwan ako sa kusina ng mag-isa, dahan-dahang kumakain ng pinalamig na sabaw na niluto ko kaninang umaga. Sa labas ng bintana, humugong ang hangin at patuloy na bumagsak ang niyebe sa malalaking butil. Lumapit ako sa bintana, binuksan ang kurtina at tumingin sa bakuran. Ang nag-iisang ilaw sa poste sa tabi ng gate ay halos hindi tumagos sa makapal na tabing ng niyebe. Nagpapaliwanag ng mga umiikot na butil ng niyebe. Ang daanan patungo sa gate ay halos ganap ng natabunan. Ang puting niyebe ay kasing taas ng tuhod. Mga 40 minuto pagkatapos, bumaba si Roberto, nakasuot na ng pangbiyahe na may mabigat na duffel bag sa kanyang balikat. Binigyan ko siya ng bag ng pagkain na binalot sa maraming layer. Tatawag ka ba pagdating mo? Tanong ko, alam na madalas siyang hindi tumatawag. Ngunit nagtanong pa rin bilang nakasanayan. Oo, maikli niyang sagot. Kinuha ang bag at hindi man lang tumingin sa aking mga mata. Hindi niya man lang ako hinalikan paalam tulad ng dati niyang ginagawa. Tumango lamang siya ng bahagya. Makinig ka. Siguraduhing malinis mo ang niyebe. Okay. Kung hindi, mamamatay ito sa gabi at hindi ka makakalabas sa umaga. Bumagsak ang pinto ng malakas. Narinig ko ang pag-andar ng kanyang lumang pickup truck at ang paggulong nito sa madulas na daanan. Unti-unting nawala ang tunog ng makina sa malayo. Umupo ako sa mesa sa kusina, hinahawakan ang 2 kamay sa aking malamig na tasa ng tsaa. Natahimik,
naging walang laman, at sa paanong paraan ay nabalisa ang aking kaluluwa, bagaman hindi ko alam kung bakit. Ang mga salita ng matandang babae ay muling pumasok sa aking alaala, malinaw at mapilit. Huwag hawakan ang niebe. Umiling ako, sinusubukang tanggalin ang mga pag-iisip na ito. Kalokohan, pamahiin ng matatanda. Ngunit may pumigil sa akin na magbihis ng mainit at lumabas para linisin ang bakuran gaya ng iniutos ni Roberto. Ang pagod ay dumating ng sabay-sabay na parang isang sako ng buhangin sa aking balikat. Mahaba at nakakapagod ang araw. Tumatunog ang aking mga tainga, sumasakit ang aking likod sa mga gawaing bahay, at ang bagyo ng niyebe ay napakalakas na matatakpan muli ang lahat sa umaga. Anong kabuluhan ang pagtitiis ngayon? Nagpasya akong hindi ako lalabas sa nagyeyelong lamig na ito para maghakot ng pala. Aayusin ko ito sa umaga kung talagang kailangan. Malayo na si Roberto. Hindi niya makikita, hindi niya malalaman, at kung may mangyari, isisisi ko ang bagyo ng niyebe. Sasabihin na walang silbi ang paglilinis sa ganitong panahon. Umakyat ako sa silid tulugan. Nagbihis ng lumang malambot na pajama at malambot na bathrobe. At humiga sa kama dala ang lumang librong sinimulan kong basahin isang linggo na ang nakakaraan. Ngunit hindi ko mabasa. Lumulutang ang mga letra sa harap ng aking mga mata. Magulo ang aking mga pag-iisip, paulit-ulit na bumabalik sa kakaibang pagtatagpo sa tindahan. Sino ang mahiwagang matandang babae? Bakit niya sinabi iyon tungkol sa niyebe, tungkol sa bakuran? At bakit niya ako tiningnan ng ganoon katatag, seryoso at malalim sa mata, na parang nagbababala tungkol sa isang bagay na kakilakilabot at hindi maiiwasan? Sa labas ng bintana, patuloy na humuhugong ang hangin. Bumubulwak ang bahay sa malakas na hangin. Tumayo ako, lumapit sa bintana ng silid tulugan at tumingin sa labas. Ang bakuran ay nalubog sa dilim. Tanging ang mahinang dilaw na liwanag ng nag-iisang ilaw sa tabi ng gate ang bumabawi ng makapal, umiikot na mga butil ng niyebe mula sa kadiliman. Ang daanan ay ganap nang nawala sa ilalim ng makapal na puting kumot. Ang gate, ang balkonahe, ang mga rosebush, lahat ay nalibing hanggang sa hindi na makilala. Isang kakaibang pakiramdam ng pagkabalisa ang sumakop sa akin, pumipiga sa aking dibdib, na parang may isang bagay na talagang dapat mangyari ngayong gabi. Isang bagay na mahalaga, mapalad, isang bagay na hindi maaaring isantabi. Bumalik ako sa kama at humiga, hinila ang mainit na kumot hanggang sa aking baba. Ayokong matulog kahit kaunti, bagaman pagod. Nakahiga ako doon nakikinig sa tunog ng hanging taglamig na humuhugong sa labas ng bintana at hindi ko talaga malabanan ang lumalalang pagkabalisa na sumasakal sa aking puso. Ang lumang orasan sa bedside table ay tumutunog ng monotonously 11:00 ng gabi. Marahil ay malayo na si Roberto, bumibilis sa madulas na highway, nakikinig sa radyo, umiinom ng matapang na kape mula sa thermos, nag-iisip ng kanyang sariling mga bagay. Ano kaya ang iniisip niya kamakailan? Nagtatanong ako, halos hindi na kami nag-uusap sa mga nakaraang buwan, mga taon. Uuwi siya, tahimik, matutulog sa daan, kakain ng isang bagay ng hindi tumitingin, muling mag-iimpake at aalis. Namumuhay tayo na parang ganap na estranghero sa ilalim ng isang bubong, nakakabit lamang ng isang sertipiko ng kasal. Ano eksakto ang nangyari dito? Inayos ko ang mga alaala ng mga nakaraang taon ng aming buhay. Marahil nagsimula ang lahat ng mapagtanto namin na hindi kami magkakaanak. Ngunit nangyari iyon matagal na ang nakakaraan. Sa simula pa lang ng aming kasal, higit sa 30 taon na ang nakakaraan. Noon, tila inaliw ako ni Roberto. Sinasabi ang mga tamang salita na magiging maayos lang kami ng dalawa, na ang kaligayahan ay hindi lamang sa mga anak. O marahil ang aking malubhang sakit, 30 taon na ang nakakaraan, ang operasyon, ang mahaba at masakit na paggaling. Naging partikular na malayo si Roberto noon, malamig na parang naging pabigat ako sa kanya. O simply ay pagod na siya sa akin, sa aming nakakainip na buhay, sa lumang bahay na ito, sa aking matandang mukha, sa lahat. Ipinikit ko ang aking mga mata.
Sinusubukang tanggalin ang mabigat, nakakabahalang pag-iisip. Magiging bagong araw bukas. Marahil ang lahat ng ito ay tila ganito lamang dahil sa pagkapagod at kalungkutan. Dahil sa mga pagkalungkot ng taglamig. Iyon lang. Kailangan kong manatiling matatag, gumawa ng isang bagay na kapakipakinabang. Kapag bumalik si Roberto sa isang linggo, magluluto ako ng espesyal, isang bagay na masarap. Uupo tayo at mag-uusap ng maayos, mula sa puso. Hindi na talaga tayo nag-uusap sa mahabang panahon. Dumating ang tulog sa mga puyat, hindi mapakali, at nababalisa ng mga putol-putol. Mahuhulog ako sa isang malalim na pagtulog, tap na panaginipan ko ang matandang babae mula sa tindahan. Ang kanyang mga mata na tumatagos sa lahat, ang kanyang mga tuyong kamay, ang paghawak sa aking manggas. Huwag hawakan ng niebe, paulit-ulit niyang sabi sa panaginip, na parang isang orasyon. Nagising ako ng maaga, madilim pa. Tumingin ako ng may antok sa orasan, 6:00 ng umaga. Sa labas ng bintana, nagsisimula pa lamang na lumiwanag ng bahagya. Sa wakas ay tumigil na ang blizzard. Ang katahimikan ay sa paanong paraan espesyal, makapal, umaalingaw-ngaw. Tumayo ako, binalot ang aking mainit na lana na balabal sa aking balikat. Bumaba sa kusina, automatikong inilagay ang takuri sa kalan, binuksan ang kalan, lumapit sa bintana, at nanigas sa hindi makapaniwalang tingin. Ang bakuran ay ganap na natatakpan ng malambot, hindi nagagalaw, malinis na puting niyebe. Ngunit mula sa gate papunta sa mga bintana sa unang palapag, patungo sa mga malinaw na bakas, napakalalim. Mga bakas ng lalaki mula sa mabibigat, malalaki, matatag na bota, tiyak na hindi kay Roberto. Alam ko ang kanyang sapatos, ang kanyang laki, ang kanyang kilos ng napakalinaw, mga bakas na ganap na bago. May dumating sa bahay namin kagabi, naglibot sa bakuran, lumapit sa mga bintana, habang ako ay ganap na nag-iisa. Nakatayo ako sa bintana, mahigpit na hawak ang bintana na puti ang mga daliri. Kumakabog ang aking puso nang mabilis at malakas na tila sasabog ito mula sa aking dibdib. Hindi ko maalis ang tingin ko sa mga bakas, sinusubukang unawain para maintindihan ang nangyayari. Ang malinaw at malalalim na bakas ng mabibigat na bota ay nagmumula sa mismong gate patungo sa bahay, sistematikong naglilibot sa magkabilang gilid, humihinto sa bawat bintana sa unang palapag na parang may isang taong maingat na sinusuri ang bahay. Isang malamig na hapdi ang dumaloy sa aking gulugod. Tumayo ang aking mga balahibo. Mga magnanakaw ang naghahanap ng kung ano ang pagnanakaw. Ngunit hindi sila kumuha ng anuman. Hindi man lang sila sumubok na pumasok. Ang gate ay sarado ng simpleng trangka, buo at hindi nasira ang kandado. Ang mga bakas ay nagmumula sa gate patungo sa bakuran at pabalik. Ibig sabihin, binuksan niya ito sa kung anong paraan, tahimik na naglakad, naglibot sa bahay, pagkatapos ay tahimik ding isinara ang gate at umalis ng walang pagmamadali. Umiiyak ang takure sa kalan, at nanginginig ang buong katawan ko sa biglaang at nakakabinging tunog. Pinatay ko ang kalan gamit ang nanginginig na kamay, ngunit hindi ko man lang naisip na gumawa ng tsaa. Kailangan kong gumawa ng isang bagay kaagad, magdesisyon, tumawag sa pulisya. Ngunit ano eksakto ang sasabihin? Nakagabi, may kakaibang tao na naglibot sa bakuran, ngunit walang ninakaw, walang sinira, walang binasag. Naalala ko ang aming community officer, si Gareth Purnell. Kilala ko na siya ng maraming taon, mula pa noong bata pa siya at nagsimulang magtrabaho sa lugar na ito. Ngayon ay mahigit 50 na siya, ngunit masipag pa rin siya. Kilala siya bilang isang taong may konsensya, tumutugon sa mga pangangailangan ng mga tao. Siguradong makatawag ako sa kanya. Dali-dali akong umakyat sa silid tulugan, nagmadali akong magbihis, kinuha kung ano ang nasa kamay, mainit na sweatpants, isang makapal na sweater, pinalitan ang tsinelas ng mainit na snow boots. Kinuha ko ang aking mobile phone, hinanap ang numero ng opisyal sa aking lumang contact list. Nanginginig pa rin ang aking mga daliri sa pagkabalisa habang nagdadial ako. Police Purnell, ito si Elena mula sa Chestnut Street, numero 17. Paumanhin sa maagang pagtawag, ngunit mayroon akong napakakakaibang sitwasyon dito.
Magandang umaga, Mrs. Elena. Ang pamilyar, kalmado, bahagyang garalgal na boses ng opisyal ay umaling-awngaw. Ano ang nangyari? Kagabi, may dumating sa bahay ko. Naglibot sila sa bakuran, nag-iwan ng mga bakas sa niyebe. Mag-isa ako sa bahay. Malayo ang biyahe ng asawa ko at ako ay talagang natatakot. Nauunawaan ko. May nawala ba? Binuksan ba nila ang pinto? Buo ba ang mga bintana? Hindi. Tila buo at nasa lugar pa ang lahat, ngunit ang mga bakas, patungo sila sa mga bintana mula sa lahat ng panig, na parang may isang taong sadyang tumitingin sa loob o naghahanap ng isang partikular na bagay. Tumahimik si Gareth Purnell ng ilang segundo sa kabilang linya, nag-iisip, sige, darating na ako. 20-30 minuto ang pinakamatagal. Huwag kang aalis ng bahay sa ngayon. Huwag mong yapakan ang mga bakas sa anumang paraan at suriin ng mabuti ang lahat ng mga bintana at pinto. Siguraduhing nakalak ng maayos ang lahat. Maraming salamat. Nakahinga ako ng maluwag. Hihintayin ko po kayo. Inilapag ko ang telepono sa mesa at agad na sinimulang suriin ang bahay. Tumingin ako sa paligid na may bagong-bago, pagod na atensyon. Ang bahay ngayon ay tila kakaiba, mapanganib, hindi ligtas. Bawat pag-ungol ng sahig, bawat kalusko sa labas ng bintana ay nagpapatalon sa akin at nagpapatingin sa paligid. Sistematiko akong naglakad sa lahat ng silid sa unang palapag, maingat na sinusuri ang mga bintana. Lahat sila ay nakasara ng mahigpit na may trangka. Walang pinakamaliit na tanda ng pagsubok na makapasok kahit saan. Ang pinto sa harap ay nakalak ng 2 silindro at kadena. Eksakto kung paano ko ito iniwan kagabi bago matulog. Tila nasa perpektong kondisyon ang lahat. Ngunit sa ilang dahilan, hindi ito nagpapakalma sa akin. Sa halip, nagpapalala ito ng aking pagkabalisa. Naglakad ako muli na parang hinihila ng magnet patungo sa bintana ng kusina, tumingin muli sa mga bakas. Ngayon, sa mas maliwanag na liwanag ng umaga, mas malinaw ang mga ito, mas nakakatakot, napakalaki, napakalalim. Medyo malawak ang distansya sa pagitan ng mga hakbang. Tiyak na isang lalaki, matangkad, mabigat, malaki ang pangangatawan. Siya ay naglakad ng may kalmado, ganap na kumpiyansa, mahinahon. Alam na alam niya ang kanyang ginagawa at kung bakit siya nandito. Ang 20 minuto ay lumipas ng masakit, hindi matitiis, parang oras. Nakaupo ako sa kusina, hawak ang isang ganap na malamig na tasa ng tsaa sa aking nanginginig na mga kamay at literal na hindi ko maalis ang aking tingin sa bintana sa pagkabalisa. Paano kung bumalik ang estrangherong ito ngayon? Paano kung nagmamasid siya sa malapit? Naghihintay ng tamang sandali kapag lumabas ako o naging distracted. Sa wakas, ang maliwanag na mga headlight ay tumama sa bintana. Tumalon ako mula sa upuan at tumingin sa labas, ang pamilyar na patrol car ng opisyal. Bumaba si Gareth Purnell mula sa sasakyan. Isang matangkad, malaking-malaki, African-American na lalaki, mahigit 50 taong gulang, sa kanyang unipormeng pang-winter jacket at mainit na sombrero. Literal akong tumakbo palabas ng pinto, binuksan ito bago pa siya makapag-doorbell. Police Purnell, maraming salamat sa mabilis na pagdating. Lumayo ako para makapasok siya sa bahay. Huwag mo nang isipin, Mrs. Elena. Trabaho ko yan. Sadyang inalog niya ang niyebe na dumikit sa kanyang mabibigat na bota, sumunod sa akin papasok sa kusina. Ang kanyang batikang mga mata ay agad na napansin ng bintana ang tanawin ng bakuran. Ipakita mo sa akin kung nasaan eksakto ang mga bakas. Lumabas kami ng magkasama sa malamig na balkonahe. Ang malamig matalim na hangin ay nagpapasunog sa aking mukha at baga. Dahan-dahan, maingat na bumaba si Police Purnell sa mga umuugong na kahoy na hakbang. Maingat na sinusuri ang bakuran na puno ng niyebe. Dumiretso siya sa mga bakas. Maingat na umupo ng paskwat, sinusuri ang bawat footprint ng matagal. Sapatos, Lucky 12, marahil 13. Bulong niya sa sarili, malinaw na tinatantiya. Malalim na suwelas na mukhang work shoes o combat boots na nanggaling sa gate.
Dahan-dahan niyang sinundan ang buong serye ng mga bakas nang may mapanuring tingin mula simula hanggang wakas, diretso sa mga bintana ng sala, pagkatapos ay sistematikong sa buong dingding ng bahay patungo sa likuran, at pagkatapos ay bumalik sa parehong ruta patungo sa gate. Kakaiba. Sino kaya ang makakagawa niyan? Niyakap ko ang sarili ko. Ibinalot ang lumang jacket na isinuot ko nang mabilisan sa aking balikat, nanlalamig hindi lamang sa lamig. Iyan ay talagang isang magandang at mahalagang tanong. Mabigat na tumayo si Garrett mula sa pagkakaupo niya. Inalog ang niyebe mula sa kanyang mga tuhod. Sabihin mo sa akin, Mrs. Elena, mayroon ka bang anumang malubhang hindi pagkakaunawaan sa mga kapitbahay? Marahil ay may nagalit dahil sa isang bagay, nagtanim ng sama ng loob. Wala. Ano ang ibig mong sabihin? Nakikipag-usap kami ng maayos sa lahat ng kapitbahay. Namumuhay kami ng mapayapa, tahimik. Hindi namin iniistorbo ang sinuman. Hindi kami nakikipag-away sa sinuman. Paano ang iyong asawa? Kailan eksakto siyang umalis? Kagabi, mga 7:00, umalis siya para sa malayo, hindi bababa sa 1 linggo, marahil mas matagal pa. Dahan-dahang tumango ang opisyal, maingat na nagtatala sa isang maliit, lumang notebook. Nangangahulugan iyan na alam ng taong ito na mag-isa ka sa bahay. Napaka-interesante at nakakabahala. Buksan ang gate ng maingat, dumaan ng mahinahon, pagkatapos ay isara din ng maingat ang gate at umalis. Walang pagmamadali, kumilos ng may kumpiyansa. Ginoong pulis, sa tingin ninyo, ano ang ginagawa niya dito? Bakit siya dumating kagabi? Naglilibot sa bahay. Iyan mismo ang kailangan nating alamin. Tiningnan ako ng opisyal nang may napakaseryoso, mabigat na tingin. May ilang posibleng opsyon. Marahil sinusuri niya kung ano ang mga halaga sa bahay, naghahanda para sa pagnanakaw. Marahil ay sinusuri niya ng mabuti kung may nakatira sa bahay, kung ito ay bakante. O marahil ay hindi niya natapos ng makabuluhan. Ngunit malinaw na malinaw sa akin nang walang salita. Marahil ang taong ito ay naghahanda para sa isang bagay na mas masahol pa kaysa sa simpleng pagnanakaw, para sa isang pag-atake, para sa karahasan. Mayroon bang mga security camera ang iyong mga kapitbahay? Tanong ni Pernell ng propesyonal, tumitingin sa mga kalapit na bahay. Nag-isip ako ng may pagka-tensyon. Naaalala ang tila may camera si Mrs. Higgins sa tapat. Nag-install siya ng sistema nung nakaraang taon matapos masira ang garahe ng mga Peterson. Mahusay. Malaki ang maitutulong niyan. Pumunta tayo sa bahay niya ngayon. Hilingin na ipakita ang mga recording. Maaaring na-record ng camera kung sino eksakto ang dumating, kung anong sasakyan ang kanilang sinakyan. Mabilis kaming naglakad palabas ng gate, tumawid sa madulas na daan. Ang bahay ni Mrs. Higgins ay nasa tapat lamang, malinis, maayos ang pagkakamentina, pininturahan ng kaaya-ayang light blue na may magagandang kahoy na shutters. Pinindot ko ang doorbell sa gate. Mga 1 minuto at kalahati pagkatapos, bumukas ang pintuan sa harap ng bahay. Lumitaw ang may-ari mismo sa balkonahe, isang mataba, mabait na babae na mga 70 taong gulang sa isang maliwanag na floral na robe na may kulay abo na buhok na nakaipon sa likod ng kanyang ulo. Ara, mahal, ano ang nangyayari? May problema ba? Naningkit ang mga mata ni Mrs. Higgins sa pag-aalala, tumitingin ng may pag-uusisa sa opisyal na nakatayo malapit. Mrs. Higgins, magandang umaga. Nakikita nyo, may estranghero na naglibot sa aking bakuran kagabi. May malinaw na mga bakas na naiwan sa niyebe. Dumating si Pulis Pernell para asikasuhin iyon. Maaari ba nating tingnan ang recording mula sa inyong security camera? Baka may mahalagang ipakita iyon. Oh, Diyos ko! Itinaas ng kapitbahay ang kanyang kamay ng buong puso. May estranghero na naglibot sa gabi at ikaw ay mag-isa. Si Roberto ay malayo sa biyahe. Diyos ko, nakakatakot. Oo, pumasok ka agad. Siyempre, pumasok ka. Siguradong titingnan natin. Pumasok kami sa mainit na bahay, sa isang maliit, ngunit napakalinis at maayos na sala. Puno ng mga lumang muebles, tiyak na dark wood. Isang modernong flat-screen TV ang nakabitin sa dingding, at sa ilalim nito ay isang itim na recording box na may kumikislap na pulang ilaw. Si Mrs. Higgins ay nagkakalkal, bahagyang nalilito, binuksan ang TV,
Nagkalkal ng matagal sa ilang remote control. Ito, mukhang gumagana at nagpapakita. Police Pernell, ikaw na ang umayos nitong teknolohiya dahil hindi ko ito masyadong naiintindihan. Ang aking apo ang nag-ayos nito. Tahimik na tumango ang opisyal, may kumpiyansang kinuha ang remote control at mabilis na sinimulang i-rewind ang recording. Tumayo ako malapit, hindi inaalis ang tingin sa screen, natatakot na makaligtaan kahit isang maliit na bagay. Sa black and white, grainy recording, malinaw na makikita ang daan sa harap ng bahay ni Mrs. Higgins. Ang aking bahay ay nasa tapat ng gate, sa harap ng aking pinto, bahagi ng bakuran. Sabi mo umalis ang asawa mo mga alas 7 ng gabi, tama ba? Tanong ni Gareth, hindi inaalis ang tingin sa screen. Oo, mga alas 7, marahil medyo huli pa. Mabilis niyang ni-rewind ang recording hanggang alas 8 ng gabi, inilagay ang playback speed sa normal. Hindi masyadong maganda ang kalidad ng imahe, grainy, black and white, bahagyang malabo sa ilang bahagi dahil sa pag-ulan ng niebe. Ngunit sa pangkalahatan, medyo malinaw na makikita ang nangyayari. Ang mga lansangan ay ganap na walang laman, tahimik, malakas ang pag-ulan ng niebe, napakahina ng visibility. Dahan-dahang umuusad ang oras sa recording. 9, 10, 11. Ito, tumingin ka ng mabuti dito. Matinding tinuro ni Pernell ang screen gamit ang kanyang makapal na daliri. 11:40 ng hating gabi. Sa walang laman na lansangan, biglang lumitaw ang isang kakaibang sasakyan, isang ordinaryong dark sedan. Dahan-dahan, mahinahong nagmaneho ito, maayos na huminto sa tapat mismo ng aking bahay. Isang matangkad na lalaki na nakasuot ng makapal na dark coat at beanie na nakababa sa kanyang noo, mahinahong bumaba mula sa sasakyan. Ganap na hindi makilala ang mukha sa recording na ganoon. Mahinahon siyang tumingin sa paligid na parang sinusuri kung may mga saksi. Pagkatapos ay may kumpiyansang binuksan ang gate ng aking bahay at naglaho sa kadiliman. Diyos ko, bulong ko, naramdaman ang pag-ikot ng aking tiyan nang may pagtataksil. Humina ang aking mga binti. Mga 10 minuto mamaya, marahil 12 minuto, lumitaw ang lalaki sa frame. Lumabas siya mula sa aking bakuran muli. Ganap na mahinahon, sistematikong isinara ang gate, pumasok sa sasakyan at dahan-dahan, walang pagmamadali, umalis na wala sa kanto. Hinto, utos ni Police Pernell ng maikli, pinindot ang pindutan. Ine-rewind niya ito, ng kaunti, pinatigil ang imahe sa sandaling pinakamalinaw na ipinapakita ang sasakyan. Ito ang license plate. Mahirap makita dahil sa niebe at dilim, ngunit sa tingin ko ay makikilala natin ang ilang numero. At dito, sa gilid ng pinto ng sasakyan, may logo ng isang kumpanya. Naningkit ako, nakatitig sa malabong imahe sa screen. Sa gilid ng pinto ng sasakyan, talagang may nakapintang maliwanag na bagay, isang malaking inscription, isang simbolo. Mukhang company car, mahinahong bulong ng opisyal. Tiyak na hindi pribadong may-ari, isang organisasyon, isang seryosong kumpanya o marahil isang appraiser mula sa isang real estate company. Biglang nagsalita si Mrs. Higgins. Nakatayo siya malapit dun sa lahat ng oras, masusing nanonood, nakahawak ang 2 kamay sa kanyang malaking dibdib. Ngunit mula sa isang real estate company? Mabilis akong lumingon sa kapitbahay, hindi maintindihan. Anong mga appraiser, Maria? Bakit mga appraiser? Well, hindi ko rin alam ng eksakto. Nag-alinlangan ang kapitbahay. Marahil may nagpaplanong ibenta ang bahay, nagsasagawa ng appraisal. Biglang pinutol ng kapitbahay ang kanyang sarili, nakita ang aking mukha na ganap na maputla, nakapako. Naku, Elena, patawarin mo ako, isa akong hangal na matandang babae. Marahil ay nagsabi ako ng isang hangal na bagay. Ngunit si Police Pernell ay naging alerto tulad ng isang batikang mangangaso. Mrs. Higgins, bakit agad naisip mo ang isang real estate company? Well, connection lang. Nag-alinlangan, nahihiya ang kapitbahay. Noong nakaraang buwan lamang, isang appraiser mula sa isang kumpanya ang pumunta sa akin nang isinasaalang-alang ko at binibili ang apartment ng aking anak sa lungsod. Kaya siya rin ay dumating ng hating gabi.
Wala siyang oras sa araw, sa mismong company car na iyon na may malaking, maliwanag na logo ng kumpanya sa pinto. Mukhang kamukha lang sa akin. Siya. Pinalaki pa ng opisyal ang imahe ng sasakyan sa screen, hanggat maaari sa kalidad ng recording. Ang mga letra sa gilid ng pinto ay napakahirap basahin dahil sa distansya at kadiliman, malabo, ngunit ang unang salita ay nakikilala pa rin. Tila hearth, nangangahulugang hearth, o marahil ay nauugnay sa puso, hearthstone, hearth. Kung ano paman, mabilis niyang isinulat ito sa kanyang notebook. Siguradong kailangan nating tingnan ang lahat ng real estate company sa lungsod at sa ating distrito kaagad. Alamin kung sino eksakto ang may company car na may ganitong mga marka. Tahimik ako, hindi makahanap ng salita. Isang baliw na ideya, simpleng hindi kapanipaniwala ang umiikot sa aking isipan, na nagpapalungkot sa akin. Isang appraiser mula sa isang real estate company ang dumating para suriin ang aking bahay kagabi. Ngunit sino ang maaaring tumawag sa appraiser na ito? Ang bahay ay nakalista sa pangalan ko, ganap na sa aking pangalan. Hindi ko kailanman binigyan ng sino man ng anumang pahintulot, anumang power of attorney. Wala akong planong ibenta ang anuman. Ito lamang ang aking bahay. Mrs. Elena, malumanay ngunit matatag na inilagay ni Gareth Purnell ang kanyang mabigat na kamay sa aking balikat. Nagbigay ka ba ng anumang pinatunayan sa notaryo na legal na power of attorney para sa iyong bahay, para sa pagbebenta, para sa pagpirma ng anumang dokumento, transaksyon? Hindi, syempre hindi. Matatag akong umiling. Hindi ko man lang naisip ang anumang pagbebenta. Ito ang aking bahay. Dito ako namuhay buong buhay ko. At ang iyong asawa si Roberto, posible ba niyang gawin iyon? Naramdaman kong nawala ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Nanigas ako. Roberto, ngunit hindi niya magagawa ang anumang bagay nang walang aking pag-unawa at pahintulot. Ang bahay ay ganap na pagmamay-ari mo sa iyong pangalan. Sa teorya, talagang hindi niya magagawa at hindi dapat dahan-dahang sumang-ayon ng opisyal. Ngunit sa katotohanan, sa kasamaang palad, lahat ng uri ng hindi ka nais-nais na sitwasyon ay nangyayari. Panloloko, pagpapalsipi ka ng mga lagda at dokumento. Tiyakin nating tingnan ang mga real estate company sa lahat ng lugar. Kung ito ay talagang isang appraiser mula sa isang kumpanya, tiyak na malalaman natin kung sino ang nag-utos na tasahin ang iyong bahay ngayong gabi. Pagdating ng tanghalian, nakaupo kami sa opisina ng Hearthstone Realty sa sentro ng lungsod. Natagpuan ni Gareth Purnell ang 3 kumpanya na may katulad na logo sa database ng mga sasakyan at tinawagan sila. At sa 2 kumpanya, kinumpirma nila, oo, dumating ang kanilang appraiser sa Chestnut Street kagabi. Ang direktor ng kumpanya, si Isaac Graves, isang lalaki na mga 40 taong gulang sa isang mamahaling suit, ay sinalubong kami ng maputlang kabaitan, itinago ang kanyang pagkabalisa. Maupo po kayo. Tinuro niya ang mga leather chair sa harap ng mesa. Paano ako makakatulong? Kagabi, ang empleyado ninyo ay dumating sa address na 17 Chestnut Street. Simula ni Purnell, inaabot ang kanyang card. Nag-appraise ng isang bahay. Gusto naming malaman ang mga detalye. Chestnut 17. Nagkunot ang noo ni Graves, binuksan ang isang folder sa mesa, nag-browse. Oo, tama. Pag-order ng appraisal ng isang single-family home na may lote. Ano ang problema? Ang problema ay, lumapit ako, sinusubukang magsalita ng mahinahon, bagaman nanginginig ang aking mga kamay, na ang bahay na ito ay akin at hindi ko tinawag ang sinuman para mag-appraise. Nagtaas ng kilay ang direktor. Paano ito? Ang order ay inisyu sa ilalim ng pangalan ng may-ari. Tingnan mo rito. Iniikot niya ang folder, nagpakita ng isang dokumento. Narito, pakiusap, power of attorney mula sa Vance na nagbibigay kapangyarihan sa asawa na kumatawan sa mga interes sa mga transaksyon sa real estate. Notarized. Inabot niya ang dokumento. Mabilis kong kinuha ang papel, nakatitig dito. Ang pangalan ko, data ng pasaporte, address, lahat ay tama. Sa ilalim, isang lagda. Ang aking lagda, ngunit hindi ako pumirma dito, kailanman.
Ito ay pekeng, bulong ko. Naramdaman ang pag-ikot ng silid sa harap ng aking mga mata. Hindi ako pumirma dito. Kinuha ni Pulis Pernell ang dokumento mula sa akin. Maingat na pinagmasdan ito. Mr. Graves, kailan ito ipinasa sa inyo ang power of attorney? Isang linggo na ang nakalipas. Si Roberto Vance mismo ang pumunta. Sinabing gusto niyang ibenta ang bahay, humiling ng appraisal. Inasikaso namin ang lahat, sumang-ayon sa isang site visit. Sinabi niyang alam ng kanyang asawa. Hindi lang siya nagkaroon ng oras na ayusin. Nagtitiwala siya sa kanya. At hindi mo sinuri ang pagiging tunay ng power of attorney? Tiningnan ng opisyal ang direktor na may mabigat na tingin. Mayroon itong notary seal. Lahat ay ayon sa kahilingan. Naningkit ang noo ni Graves sa kanyang upuan. Hindi namin tungkulin na i-verify ang bawat power of attorney sa pamamagitan ng Notary Council. Hindi iyon trabaho namin. Ipakita mo sa akin ang lahat ng komunikasyon sa kliyente. Pinutol siya ni Pernell. Lahat ng mayroon ka, mga dokumento, kontrata, email. Tumango ang direktor, pumunta sa computer. Nakatingin ako sa isang punto. Umaalingaw-ngaw ang aking ulo. Roberto, ang aking asawa, ay nagpalsipika ng aking lagda. Gustong ibenta ang bahay, ang aming bahay, nang hindi nagsasabi sa akin. Tingnan mo dito, inikot ni Graves ang screen. Unang contact 2 linggo na ang nakakaraan. Nagpadala siya ng email, nagtatanong tungkol sa appraisal at pagbebenta ng isang bahay. Nag-schedule kami ng pulong. Dumating siya, nagdala ng mga dokumento. Gumawa kami ng isang appraisal contract. Lumabas ang appraiser, sinuri ang bahay. Kagabi, bulong ko. Bandang 11 ng gabi, habang natutulog ako, naglibot siya sa bahay, tumitingin sa mga bintana. Well, humiling ang kliyente ng oras ng gabi, partikular na sinabing mayroong isang tao doon sa araw at kailangan niya itong hindi mapansin. Inunat ni Graves ang kanyang mga kamay. Hindi namin tinatanggihan ang mga kliyente kung ang kahilingan ay hindi labag sa batas. At ang katotohanan na nagtatrabaho siya sa mga pekeng dokumento, iyon ay hindi labag sa batas. Malakas na ipinagsakmal ni Pulis Pernell ang kanyang kamay sa mesa. Hindi ko alam na peke ang mga dokumento. Namutla si Graves. Sinisigurado ko, lahat ay legal. Ano ang nangyari pagkatapos? Tumango ang opisyal sa screen. Pagkatapos ng appraisal, gumawa kami ng ulat. Kaninang umaga at may sumagot na mamimili, isang seryosong lalaki na handang magbayad agad ng cash. Nag-schedule kami ng pulong sa Makalawa para pirmahan ang preliminary contract. Tinabunan ko ang aking mukha ng aking 2 kamay. Makalawa. 2 araw pa at naibenta na ang bahay. Ang aking bahay kung saan ako namuhay ng mahigit 30 taon. Nasaan ang mamimili na ito ngayon? Tanong ni Pulis Pernell. Hindi ko alam. Tumawag siya, nag-iwan ng numero, sinabing handa na ang pera. Interesado sa mabilis na transaksyon. Nauunawaan ko. Itinala ng opisyal ang numero ng telepono. Mr. Graves, kailangang kanselahin ang transaksyon. Isang criminal case ang bubuksan kaugnay ng panloloko at pagpapalsipika ng mga dokumento. Ngunit wala kaming kinalaman dito. Tumayo si Graves. Nagtrabaho kami nang may mabuting hangarin. Naloko kami. Aayusin natin iyan. Sa ngayon, ibigay mo sa akin ang lahat ng dokumento, mga kopya ng komunikasyon, at ang contact information ng iyong appraiser. Makalipas ang kalahating oras, lumabas kami ng opisina. Naglakad ako na parang nasa panaginip, hindi nararamdaman ang aking mga paa. Inalalayan ako ni Gareth sa aking siko. Mrs. Elena, kailangan mong umupo. May kainan doon. Pumasok tayo. Umupo kami sa isang mesa malapit sa bintana. Tumawag ang opisyal ng matamis na tsaa para sa akin, kape para sa kanya. Hinawakan ko ang 2 kamay sa mainit na tasa, ngunit hindi ko ito maramdaman na mainit. Ang lamig ay nasa loob, nagyayelo, tumatagos. Bakit? Bulong ko. Bakit niya ginawa iyon? Bumuntong hininga si Pernell, humigop ng kape. Pera, Mrs. Elena. Ang P23,000 ay hindi maliit na halaga. Malinaw, kailangan niya ito ng madalian o nagpasya siyang magsimula ng bagong buhay. Nangyayari iyan, ngunit ito
Ito ay pagtataksil. Nakita ko na ang lahat sa mga taon na ito. Umiling ang opisyal. Nagbabago ang mga tao o ipinapakita lamang ang kanilang tunay na mukha. Humigop ako ng tsa. Ang mainit at matamis na likido ay bahagyang nagpalakas sa akin, nagpapaliwanag ng aking mga pag-iisip. Ano na ang gagawin ko ngayon? Ngayon ay pupunta tayo sa police station. Magsusulat ka ng pahayag. Tumawag na ako, magbubukas sila ng file. Ipapadala natin ang iyong asawa para sa interogasyon. Hihilingin namin ang pagsusuri ng sulat kamay sa lagda. Suriin ang notaryo. Kung mapapatunayan natin ang pagpapalsipika at mapapatunayan natin ito, haharap siya sa kulungan, malakihang panloloko. Kulungan? Ulit ko. Kakaiba ang marinig. Ang aking asawa, na kasama ko sa kalahati ng aking buhay, ay maaaring mapunta sa kulungan. Ang bahay, mananatili ba ito sa akin? Siyempre, walang bisa ang transaksyon. Pekeng ang mga dokumento. Ang bahay ay sa iyo at walang kukuha nito. Tumango ako. Gumugol kami ng ilang oras sa police station. Sumulat ako ng isang pahayag, nagpapaliwanag, sumasagot sa mga tanong. Inilarawan ni Police Pernell ng detalyado ang mga bakas, ang camera footage. Ang opisina, ang detective, isang batang babae na pagod ang mukha ay nagtala ng lahat, tumatango. Ipapadala namin ang supwina sa iyong asawa, sabi niya sa wakas. Kailan siya babalik mula sa kanyang biyahe? Babalik siya sa 1 linggo, ngunit maaari ko siyang tawagan. Sabihin mo sa kanyang bumalik ng mas maaga. Huwag, umiling ang detective. Huwag mo siyang babalaan. Hayaan mong isipin niyang lahat ay ayon sa plano. Mas madaling siyang mahuhuli sa ganoong paraan. Sumang-ayon ako, lumabas sa kalye. Gabi na. Taglamig, Disyembre, maikli ang mga araw. Sinamahan ako ni Gareth papunta sa bus stop. Manatili kang matatag, Mrs. Elena, sabi niya sa pagpapaalam. Alam kong napakahirap nito ngayon, ngunit ginawa mo ang tama. Hindi mo maaaring hayaang makalusot ang mga ganitong bagay. Maraming salamat, nakipagkamay ako sa kanya. Kung wala ka, halika na, trabaho ko iyan. Kumaway siya. Dapat pasalamatan mo ang matandang babae na nagbabala sa iyo tungkol sa niyebe. Mga himala, sa totoo lang. Umupo ako sa bus, isinandal ang aking noo sa malamig na salamin. Ang matandang babae, paano niya nalaman? Naalala ko ang kanyang malalim, tumatagos na tingin, ang kanyang mga tuyong kamay sa aking manggas, ang kanyang mga salita. Kapag umalis ang iyong asawa, huwag hawakan ang niyebe. Kung naglinis ako ng niyebe kagabi, ayon sa utos ni Roberto, hindi na makikita ang mga bakas. Hindi ko na malalaman na may dumating at sa umaga, babagsak ang bagong niyebe at matatakpan ang lahat at mabubuhay ako ng walang hinala na ang bahay ay ibinebenta mula sa ilalim ng aking mga paa. At sa loob ng 2 araw, darating si Roberto o tatawag, sasabihin na naibenta na ang bahay o marahil ay hindi na sasabihin at basta na lang maglalaho dala ang pera. At ano ang magagawa ko? Magpapatunay ng isang bagay ay halos imposible kung natapos na ang transaksyon. Sa bahay, tinanggal ko ang aking jacket, pumasok sa kusina, umupo sa tabi ng bintana, tumingin sa bakuran, sa mga bakas na ngayon ay natatakpan ng bagong niyebe. Dapat kumain ako, ngunit ayoko. Masama ang pakiramdam ko sa mga iniisip, sa pagtataksil, sa kadalian na nagpasya si Roberto na linlangin ako. 32 taon. Nilutuan ko siya, nilabhan, hinintay siya mula sa mga biyahe. Noong nagkasakit siya, nandoon ako, ngunit malamig, napakalayo. Akala ko iyon lang ang kanyang ugali, na ang trabaho ay nakakapagod sa kanya. Ngunit naghihintay lang siya ng tamang panahon para alisin ako, ibenta ang bahay, kunin ang pera, magsimula ng bagong buhay. Marahil ay mayroon na siyang iba mula pa noon. Ibang babae, bata, maganda, at nangangarap siyang tumakas patungo sa kanya, at ang asawa niya ay humahad lang. Tumulo ang mga luha sa aking mga pisngi. Hindi ko napigilan. Nakaupo at umiiyak, tumitingin sa dilim sa labas ng bintana. Umiiyak hindi para sa aking asawa, kundi para sa aking sarili, para sa mga nawalang taon, para sa katotohanan na ang buhay ay lumipas kasama ang isang taong naging estranghero sa huli.
na sa edad na 58, iniwan akong nag-iisa na may basag na puso at pagtataksil sa alaala. Nagring ang telepono. Lumitaw si Roberto sa screen. Tinitigan ko ang tawag ng matagal, pagkatapos ay tinanggihan ko. 1 minuto pagkatapos, dumating ang isang mensahe. Kumusta? Ligtas na nakarating? Mag-usap tayo bukas? Tuyot, maikli, gaya ng dati. Hindi ako sumagot. Lumipas ang gabi nang walang tulog. Nakahiga ako sa kama, nakatitig sa kisame, inayos ang lahat ng nangyari sa pagitan namin. Hinahanap ang sandali kung kailan bumagsak ang lahat. O bumagsak ba ito mula sa simula? Marahil ay hindi niya ako minahal. Nagpakasal para sa kaginhawahan, kailangan ng bahay, isang may-ari ng bahay, at ngayon ay nagpasya na sapat na iyon. Panahon na para kunin kung ano ang kaya niya at umalis. Sa umaga, nagising akong wasak na may namamaga na mga mata. Tumingin sa salamin, isang estrangherong mukha, mga hibla ng kulay abo, mga kulubot, pagod, matanda, pangit. Marahil, iyon ang dahilan kung bakit nagpasya siyang alisin ako. Hindi, sapat na. Tumayo ako ng tuwid, tumingin sa aking refleksyon. Sapat na ang pagdadalamhati para sa aking sarili at paghahanap ng dahilan para sa kanya. Siya ay isang kriminal. Gusto niyang nakawin ako, iwan ako sa kalye, at hindi ko iyon hahayaan. Nagbihis ako, bumaba sa kusina, kumain ng almusal, pinilit kong kumain. Pagkatapos ay kinuha ko ang aking telepono, tinawagan ang abogado na dating inupahan ni Roberto para sa mga papeles, nagpapaliwanag ng sitwasyon, humihingi ng tulong para sa diborsyo. Bukas, aayusin natin ang lahat, sabi ng abogado. At ginagawa mo ang tama, gawin mo kaagad, hindi mapapatawad ang mga ganitong bagay. Ibinalik ko ang tawag. Diborsyo. Isang kakaibang salita, hindi ko akalaing masasabi ko ito. Tila magkasama kami ni Roberto hanggang sa katapusan ng aming buhay, tulad ng kanyang mga magulang, tulad ng aking mga magulang, habang buhay. Ngunit lumalabas na hanggang sa puntong nagsawa siya. 2 araw pagkatapos, tumawag si Gareth Purnell. Mrs. Elena, bumalik na ang iyong asawa. Nahuli namin siya kaninang umaga pagdating niya sa istasyon ng bus. Isinasagawa na ang interogasyon. Gusto mo bang nandoon ka? Hindi, sagot ko ng matatag. Ayokong makita siya. Naiintindihan ko. Kung gayon, sasabihin ko sa iyo ang pinakamahalaga. Umamin siya sa lahat. Sinabi niyang siya ay may utang. Slot machine. Malaki ang nawala niya. Nagbabanta ang mga nagpautang, nagpasya siyang ibenta ang bahay. Akala niya ay hindi mo malalaman hanggang sa huli na. Kung gayon, ano ngayon? Isasampa ang kaso sa korte. Isinasaalang-alang ang pag-amin at ang katotohanan na hindi natuloy ang transaksyon. Malamang na makatanggap siya ng probasyon o maikling sentensya sa kulungan, kasama ang kompensasyon para sa iyo, para sa moral na pinsala. Sige, salamat. Ibinalik ko ang tawag, slot machine, mga utang. Kaya't hindi ito tungkol sa ibang babae, hindi dahil ako ay tumanda at naging pangit, kundi pera lamang, pagsusugal lamang at kahangalan. Sa ilang kadahilanan, hindi nito ginagawang mas madali ang mga bagay. Marahil ay mas mabuti pa nga ang isang babae. Hindi bababa sa isang paliwanag ng tao, ngunit sa ganitong paraan, ibinenta niya lamang ang aming buhay para sa mga utang. Biglang dumating ang tagsibol. Sa katapusan ng Marso, natunaw ang niyebe sa loob ng ilang araw, naglalantad ng maitim na lupa at ang unang berdeng mga usbong ng damo. Nakaupo ako sa bintana ng kusina na may hawak na tasa ng kape at tumingin sa bakuran kung saan isang malamig na gabi ng Disyembre naiwan ang mga bakas ng isang estranghero. Ang mga bakas na nagpabago sa aking buong buhay. Mabilis ang paglilitis. Hinatulan si Roberto ng 2 taon na probasyon kasama ang obligasyong magbayad sa akin ng 250,000. Ipinaliwanag ng abogado na mahirap makakuha ng higit pa. Walang aktwal na pinsala. Hindi natuloy ang transaksyon. Nananatiling sa akin ang bahay. Nagbayad kaagad si Roberto. Sa paglilitis, nakatingin siya sa sahig, hindi tumitingala. Hindi siya humingi ng tawad. Natapos ang diborsyo 1 buwan pagkatapos. Lumipat si Roberto sa kanyang kapatid, dala ang kanyang mga gamit.
Habang wala ako sa bahay, sadyang pumunta ako sa bahay ng isang kaibigan para maiwasang makita siya. Nang bumalik ako, wala nang laman ng bahay. Kalahati ng aparador ay nakabukas na may mga bakanteng istante. Sa dingding, isang linya ng liwanag kung saan nakasabit ang kanyang litrato. Tinanggal ko ang iba pang mga litrato, inilagay sa isang kahon, itinago sa attic, hindi itinapon. Isang katlo ng buhay na magkasama. Sa huli, ngunit ayokong tumingin pa sa mga ito. Ang unang mga linggo pagkatapos ng diborsyo ay kakaiba. Nakakabingi ang katahimikan sa bahay. Walang kumakatok sa pinto. Walang humihingi ng hapunan. Walang nagrereklamo. Naglakad ako sa mga silid at hindi ko alam kung magagalak ba o iiyak. Naging suporta ang mga kapitbahay. Araw-araw pumupunta si Mrs. Higgins na may mga cake at balita. Nag-imbita ng tsa sina Mr. at Mrs. Peterson. Bumisita si Pulis Pernell ng ilang beses, nagtatanong, "Ayos lang ba ang lahat?" "Matatag ka, Mrs. Elena," sabi niya minsan habang umiinom ng tsaa. "Hindi lahat ng babae sa edad mo ay nagpapasya na magsimulang muli ng buhay, ngunit nagagawa mo ito." "May iba pa ba akong pagpipilian?" Tumawa ako. Upo at pagkaawaan ang sarili, marami ang gumagawa niyan. Ngunit magpatuloy ka lang, malaki ang halaga niyan. Nagsimula akong mag-isip tungkol sa trabaho. Malayo pa ang pensyon at paano ako mabubuhay. Hindi tatagal ang kompensasyon at ipon. Ayokong ibenta ang bahay, iyon na lamang ang natitira. Tiningnan ko ang mga anunsyo. Sa aking edad, kaunti na lamang ang mga pagpipilian. Sales lady, cleaner, night guard. Nakakatakot ang mga rekisito. Wala pang 40 taong gulang, karanasan sa trabaho, mga kasanayan sa computer. Saan pupunta ang isang may bahay na may 30 taong serbisyo? Sa unang bahagi ng Abril, nagkaroon ako ng swerte. Naghahanap ang lokal na aklatan ng assistant librarian. Part-time, maliit na sahod, ngunit malapit sa bahay. Nagpunta ako sa interview kasama ang direktor, si Nena, isang kaaya-ayang babae na mga 60 taong gulang. Karanasan sa mga libro? Hindi, ngunit marami akong nabasa. Mahal ko ang mga libro. Sabi ko ng tapat. Ang pagbabasa ay ang aking pagtakas sa mga nakaraang taon. Sapat na iyan, ngumiti si Nena. Kailangan ko ng taong mahilig sa libro, hindi lang isang timekeeper, sa Lunes. Ang aklatan ay naging isang tahimik, komportableng lugar. Isang lumang gusali na may mataas na kisame, umuugong na kahoy na sahig, mga hilera ng mga istante ng libro, amoy papel at kaginhawahan. Mabilis akong nasanay dito. Tinutulungan ang mga mambabasa, inaayos ang mga libro sa istante, inaayos ang mga pabalat. Hindi mahirap ang trabaho, ngunit kaaya-aya. Unti-unti, nakilala ko ang mga tao. Mga lola na naghahanap ng mga romance novel, mga estudyante na may mga klasikong akda, mga batang ina na may mga fairy tale, isang retiradong veterano na may mga aklat sa kasaysayan. Isa sa mga madalas na mambabasa, si Vivian, mga 70 taong gulang, ay nanatili sa counter isang araw. "Ara, mahal, hindi ba ikaw iyon na ikinukwento ni Mrs. Maria Higgins?" "Mrs. Higgins, oo, kapitbahay kami. Ikinuwento niya ang kwento ko tungkol sa asawang gustong ibenta ang bahay. Nakakakilabot." Nagpaut ako. Kumalat na ang tsismis sa buong kapitbahayan. Nangyari iyon noong taglamig, tapos na iyon. Ngunit mabuti para sa iyo na hindi mo iyon tiniis. Inilagay ni Vivian ang kanyang kamay sa aking balikat. Tiniis ko ang akin sa loob ng 30 taon. Uminom, naglalaro, itinataas ang kanyang kamay sa akin. Tahimik ako, nagpapalaki ng mga bata. Namatay siya sa cirrhosis 10 taon na ang nakakaraan. At pagkatapos lamang ng kanyang kamatayan, naintindihan ko kung paano mabuhay ng malaya, nang walang takot. "Marami ka pang buhay sa harapan mo," patuloy niya. 58 taong gulang ay bata pa. Ang aking kaibigan ay nagpakasal sa edad na 62, kasing saya ng isang high school girl. Huwag sumuko. Mas madalas nang dumating si Vivian, ipinakilala ako sa iba pang mga babae, sina Lucille, Tammy, Zora, lahat ay magkasing edad, mga balo o diborsyado.
Nagtitipon sila, pumupunta sa teatro, sa mga exhibit. Sumama ka sa amin, suhestyon ni Lucille. Sa Sabado, may concert ng retro music sa community center. Alalahanin ang ating kabataan. Sumang-ayon ako. Matagal na akong hindi nakakalabas. Kay Roberto, natapos ang buhay kultural 10 taon na ang nakakaraan. Itinuring niya itong sayang sa oras. Naging kaaya-aya ang concert. Mga kanta ng aking kabataan, dekada 70, 80. Nakikinig ako sa mga pamilyar na himig at nararamdaman kong may natutunaw sa loob. Malapit, kumakanta ang aking mga kaibigan, tumatawa, nagbabahagi ng mga alaala. Pagkatapos ng concert, pumunta kami sa isang cafe, nag-uusap mula sa puso. Lahat ay may kanya-kanyang mahirap na kwento. Ang asawa ni Lucille ay umalis para sa isang mas batang babae. Namatay ang asawa ni Tammy sa edad na 45. Hindi kailanman nagpakasal si Zora, inilaan ang kanyang buhay sa trabaho. Alam niyo ba kung ano ang napagtanto ko? Sabi ni Tammy. Ang kaligayahan ay hindi nasa lalaki, nasa atin ito. Kung mayroon kang libangan, mga kaibigan, isang layunin, magiging masaya ka. At kung ang lahat ng kaligayahan ay nasa isang asawa, umalis siya at tapos na ang buhay. Oo, tumango si Zora. Nag-iisa ako buong buhay ko. Nabuhay ako, nagtrabaho, pumunta sa teatro, isang buong buhay. Nakikinig ako at iniisip na tama sila. Buong buhay ko ay nakatayo sa paligid ni Roberto. Ang kanyang schedule, mga kagustuhan, kanyang mood, nakakalimutan ang sarili ko. Ngayon, kailangan kong maalala kung sino ako, ano ang gusto ko, ano ang gusto ko. Sa bahay, kumuha ako ng lumang album. Naroon ako nung 20 taong gulang, isang mag-aaral sa normal school. Nangangarap maging guro, nagpakasal, walang anak, hindi nagtrabaho, nakaupo sa bahay ng 30 taon. Ngunit may mga pangarap. Gustong magpinta, maglakbay, matuto ng French, isang tabi ang lahat para sa hinaharap. Ngunit ngayon ay wala nang pumipigil sa akin. Kumuha ako ng notebook, nagsulat, ano ang gusto ko? 1, matuto magpinta. 2, pumunta sa City Museum. 3, matuto ng French. 4, ayusin ang hardin. 5, maghanap ng libangan. Maikli pa ang listahan, ngunit ito ay isang simula. Ngumiti ako. Sa unang pagkakataon sa maraming buwan, ng buong puso. Kinabukasan, nag-enroll ako sa mga painting class sa community center. Ang klase ay tuwing Martes at Huwebes, eksakto sa aking mga araw na walang pasok. Malugod akong sinalubong ng instructor, si Alice. Hindi pa huli ang lahat para magsimula, sabi niya. Ang pinakamahalaga ay ang kagustuhan. Mahirap ang mga unang aralin. Hindi sumusunod ang aking mga kamay. Ang mga linya ay nakakiling. Ngunit hindi ako sumuko, umunlad at nagsanay. Sa katapusan ng Abril, nagpinta ako ng aking unang still life. Mga mansanas sa isang florera. Isinabit ko ito sa kusina at nakaramdam ng pagmamalaki sa bawat pagkakataon. Noong Mayo, nagpasya akong maglakbay. Kinuha ang weekend, bumili ng tiket ng bus papunta sa kabisera, naglakad sa mga museo, kumuha ng mga litrato, nakaramdam ng kalayaan at kaligayahan. Pagbalik, nakaramdam ako ng bugso ng lakas. Nagpapatuloy ang buhay, nagsimula ito ng bagong buhay na walang panloloko. Walang lamig. Noong isang gabi, noong unang bahagi ng Hunyo, nakaupo ako sa balkonahe na may tsaa. Amoy ang mga namumulaklak na lilak. Nagtanim ako ng 3 palumpong noong tagsibol. Lumapit si Mrs. Higgins sa gate. Ara, pwede bang pumasok? Siyempre, pumasok ka. Umupo ang kapitbahay malapit. Gusto kong magtanong, naaalala mo ba ang matandang babae na nagsabi tungkol sa niyebe? Nanlamig ako. Paano ko makakalimutan? Naaalala ko. Bakit? Sinubukan kong hanapin siya. Tinulungan ka ba niya sa tindahan? Natanong ko. Walang nakakakilala sa kanya. Sabi ni Leticia, naroon na siya minsan. Hindi na siya nakita ulit. Kakaiba, naisip ko. Iniisip ko rin siya. Marahil siya ay isang angel guardian. Ibaba ni Mrs. Higgins ang kanyang tinig. Paano mo nalaman ang tungkol sa niyebe? Tumawa ako. Hindi ko alam. Marahil ay hinala o karanasan sa buhay, o marahil ay tadhana. Bumuntong hininga ang kapitbahay. Siguro, kung ano ang itinanim,
Iyon din ang aanihin. Tinulungan ko ang matandang babae. Tinulungan niya ako. Alam mo, Maria, mahina akong sabi. Nagpapasalamat ako sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, mabubuhay ako nang hindi nalalaman ang katotohanan. Masakit, nakakainsulto. Ngunit nakaligtas ako sa mga kasinungalingan, sa lamig. At ngayon ay nabubuhay ako ng totoo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, niyakap ako ni Mrs. Higgins. Magaling ang ginawa mo, Elena. Hindi ka bumagsak. Marami ang magkakaroon ng depression, ngunit ikaw ay bumangon at nagpatuloy. Napaka-proud ko sa iyo. Umupo kami hanggang sa dumilim. Pagkatapos, umalis ang kapitbahay at nanatili ako. Tinitingnan ang mga bituin, nakikinig sa katahimikan, nag-iisip tungkol sa buhay na napakahirap hulaan. Hindi mo alam kung ano ang mangyayari bukas, ngunit hindi iyon nakakatakot. Naalala ko ang mga salita ng matandang babae, huwag hawakan ang niyebe. Isang simpleng parirala, at paano nito binago ang lahat. Tahimik kong pinasalamatan ang hindi kilalang babae na iyon. Salamat sa katotohanan. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa pagkakataong magsimulang muli. At sa umaga, nagising ako na may mga bagong plano. Mag-enroll sa mga klase sa French, magtanim ng flower bed, magpatuloy sa pamumuhay. Nagpapatuloy ang buhay, bago, sarili ko, totoo, at handa na ako para dito.